He stood up in heaven and he looked down through time, and he saw that waited ahead. He knew that a stable is where he'd be born, and in a manger he lay down his head. Still he came, hallelujah, Jesus came. Though he saw every trial he would face, he could have said, my Father, no, the price is great, I will not go. But because he loved us so, still he came. He knew he'd be tempted, and he knew he'd be tried, and he knew earthly men would mock his name. He knew on Mount Calvary he'd be nailed to a cross, but he knew his Father's will, so still he came. Still he came, hallelujah, Jesus came. Though he saw every trial he would face, he could have said, my Father, no, the price is great, I will not go. But because he loved us so, still he came. But because he loved us so, still he came. Still he came. I put down the mirror and said to myself, was that really me that I saw? I thought there might be something wrong with the mirror, for it magnified every flaw. The more grooming I tried made me realize what I saw in the image was true. The truth I can't hide. Lord, change me, I cried. Make me a reflection of you. And I love this old mirror, God's holy word, and I found that it always reads true. Lord, if not for the mirror, I know I'd be lost, for it was there I found you. When things come between this old mirror and me, your image won't be shining through. But in view
of the mirror, my purpose is clearer, to be a reflection of you. I pick up the mirror and now I'm amazed that that's really me that I see. And I know that there's nothing wrong with the mirror. I'm just not what I used to be. The more that I grow, it's so good to know that this transformation is true. May it not be me, Lord, but you that they see, a living reflection of you. And I love this old mirror, God's holy word, and I found that it always reads true. Lord, if not for the mirror, I know I'd be lost, for it was there I found you. Come between this old mirror and me, your image won't be shining through. But in view of the mirror, my purpose is clearer, to be a reflection of you. But in view of the mirror, my purpose is clearer, to be a reflection of you. The same. What a lovely name. What a lovely name, the name of Jesus. Reaching higher far than the brightest stars. Sweeter than the songs they sing in heaven. Let the world proclaim. What a lovely name. What a lovely name. He'll return in clouds of glory. Saints of every race shall behold his face. With him enter heaven's city, evermore proclaim. What a lovely name. Oh, what a lovely name, the name of Jesus. Reaching higher far than the brightest stars. Sweeter than the songs they sing in heaven. Let the world proclaim.
Okay, so magandang umaga po sa ating pong lahat at welcome po muli sa ating pong online Bible study, sa ating pong verse by verse na pag-aaral. Okay, dito po sa Book of Romans at dito pa rin po tayo nakatigil sa verse 10. Mga kapatid, sabi po ng Romans chapter 1 verse 10, making request, if by any means now at length I might have a prosperous journey by the will of God to come unto you. So mga kapatid, kung kayo po ay nagsusubaybay sa atin pong verse by verse Bible study mula sa umpisa sa Romans chapter 1 verse 1 hanggang ngayon sa Romans chapter 1 verse 10, okay, ang Panginoon ay purihin po, no? At kung nakasubaybay po kayo kahapon, ay napag-aralan po natin yung prosperous journey, yung path patungo sa prosperous journey. At napag-aralan po natin na ito po ay hindi po for material gain, hindi po ito for financial na pagpapala, hindi po sa material na pagpapala, kundi sa spiritual. Ito po yung spiritual prosperity, mga kapatid. Hindi po material prosperity. Amen? So, ang paglalakbay ni Apostle Paul, hindi po for material gain, for his personal gain. Amen? Kundi para po sa kaluluwa, no? Para sa gawain ng Diyos. Kaya, mga kapatid, yan po ang dapat makita po natin sa paglilingkod sa Diyos. Si Paul ang ating pattern, no, na binigay ng Diyos sa atin, how to serve God. Okay, na nagtitiwala sa Panginoon. Nananalangin sa Diyos kung ano po yung direksyon ng Diyos sa kanya pong paglalakbay. At nais niya sa prayer request niya, mga kapatid, magkaroon siya ng prosperous journey. Amen? Amen? So, binanggit po dito ni Paul, mga kapatid, yung will of God. By the will of God. So, nakadepende pa rin po si Apostle Paul sa kalooban ng Diyos. Amen? Sa kalooban ng Diyos. So, sa time natin ngayon, we are now in the dispensation of grace. Tama? We are not under the law, we are under grace. So maliwanag po na kung tayo ay nag-aaral ng salita ng Diyos, rightly dividing the word of truth, no? We are in the dispensation of grace. So ano yung will of God in this dispensation of grace? Yan ho ang atin pong tutuklasin ngayon pong umaga. Okay? So, samahan niyo po muli ako, mga kapatid, sa pagtuklas, sa pag-explore, mga kapatid, ng kalooban ng Diyos in this dispensation of grace. So, mga kapatid, kung naka-tune in po kayo, pwede niyo pong pwede kayong magbigay ng inyong input, karagdagan sa atin pong pinag-aaralan, sapagkat lahat po tayo ay mga estudyante ng salita ng Diyos. Meron tayong Holy Spirit na ating teacher na siyang gagabay sa atin sa lahat ng katotohanan. Ilagay niyo po sa comment section kung ano po yung nais ninyong idagdag sa atin pong pag-aaral. Mga kapatid, ako'y naniniwala meron kayong personal na insight sa pag-aaral nyo ng salita ng Diyos. Okay? I-share nyo po ang inyo pong pinakita ng Holy Spirit sa inyo. Okay, i-share nyo po sa comment section. Maganda po yan na nagpapalakasan po tayo. Okay, tayo nag-edify one another. Okay? So, pag nababasa ko po sa inyong comment, ang inyo pong nilagay, okay, na talata sa Biblia, binabasa ko po yan. At kung meron kayong question,
meron kayong nais iklaro, mga kapatid, i-clarify, okay, pakilagay po sa comment section po. Para lahat po tayo ay nagkakaintindihan, lahat tayo ay mga kapatid, nagpa-profit ng salita ng Diyos. Okay? Nagkakaroon tayo ng sharing, okay, to one another. Amen, mga kapatid? Okay? So, yan po. Sana may connection po tayo. Kahit nasa online tayo, nagko-connect tayo. Okay? So, kaya meron tayong comment section. Okay? Sana meron tayong pagkakaisa, unity, sa faith, sa truth, mga kapatid. Amen? Okay, so nais ko munang batiin ang aking family. So, yung aking tagagising, lagi akong ginigising pag malapit na po ang alas 6. Si Mrs. Sama po ang aking mga anak. Okay, so binabati ko rin po ang mga brethren po dito sa Taal Dispensational Baptist Church. At salamat sa patuloy ninyong pagsuporta sa ministry, sa pakikipag-partner sa gawain ng Panginoon. Okay, kung kayo po ay makakapakinig po, mas maganda po na makapag-tune in po kayo or ma-replay po ninyo ang record ng ating pong Bible study. Amen? At kung nawala na po ito sa Facebook, kasi ito po ay inaalis na ng Facebook, okay, meron lamang limited time o araw na nakastay ang video, okay, ang live video sa Facebook. Kaya dina-download po natin ito at nililipat po natin sa YouTube. Okay, so para hindi po mawala ang ating po mga videos. Okay, nilalagay ko po sa YouTube, Preach the Word. So hanapin nyo na lamang po sa YouTube yung iba pong mga videos. Okay? Alright, so binabati ko po yung mga nasa comment section. Okay, yung naka-join sa atin ngayong umaga. Okay, ako po yan, Ramil Baron the Guardian. Grace, mali pala yata yung Grace Morning dapat. Okay, pasensya na po, medyo baka tulog pa ako nung kinoment ko po ito, Grace Morning to all fellow student of God's Word. Amen, amen. So lahat po tayo ay estudyante ng salita ng Diyos. Ito pa, si Missionary Jess Letargo, Grace Morning to all ka-fated in Christ. Amen. Sister Mardy Palomilo Gutong, Grace and Peace, morning to all po. Amen, amen. Diyan sa Mindanao. Mark Ian Kibuyen, Grace Morning po Pastor, and to all members of the body of Christ, God bless us all. Amen, amen. Okay, diyan sa Cordon or Nueva Vizcaya. Si Brother Ray Lauron, Grace Morning Pastor at sa mga kapatid. Amen. Diyan sa Cebu. Amen. And ito po, si Sir Abraham Joses, meron siyang question. Okay, mamaya ay atin pong sasagutin yan at meron tayong mga dyan sila Missionary Jess, minsan sila po yung mga sumasagot sa question, sa comment, kasi hindi ako makapag-comment dahil tuloy-tuloy tayong nagsasalita. Po? So, sabi niya, kung sinasabi ninyong si Paul lang ang unang nagturo ng dispensation of grace, ibig bang sabihin walang grace bago kay Paul? Okay, so good question. At sana honest question siya, na talagang gusto nating matuto. Okay? Kasi meron kasing mga question na sinusubukan lang, ang isang teacher na nagtuturo. Okay? So maganda pong tanong yan, Sir Abraham Joses. At mamaya ay kung masagot natin na mayroon pong tamang approach, okay? With meekness, with love, may kaamuhan na pagsagot
no? Hindi rin nakikipagdebate. Okay? Si Brother Robert Francisco, good morning brethren in Christ. God bless us all. To God be the glory. Amen, amen. So hindi ko alam kung ilan po yung ating naka-tune in ngayong umaga. Okay, so at least nabasa ko po yung mga greetings, yung mga comment ngayon pong umagang ito. So let's pray po mga kapatid. Lingin natin ang Holy Spirit na gabayan po tayo. Let us pray, Lord. Salamat po muli sa umagang ito, sa araw pong ito, binigyan mo kami ng another opportunity na maglingkod sa inyo at mag-aral ng mga salita ninyo. At salamat, Panginoon, na meron kaming Holy Spirit na siya pong gumagabay sa amin sa lahat ng katotohanan at patuloy na nagbibigay ng comfort sa amin. Ang inyong salita ay nag-i-enlighten sa amin upang malaman namin ang kalooban ninyo at ma-fulfill namin yung kalooban po ninyo, Panginoon. Maipamuhay namin. Lord, kayo lamang po ang maitaas. Inihiling po namin ang lahat ng ito, Panginoon. Ang banal na Espiritu ang siya pong magbigay sa amin ng understanding. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Okay, so start po tayo mga kapatid. Sa atin pong title, ito po yung ating title mga kapatid, The Will of God in this Dispensation of Grace. Okay, so pakita tayo ng video. Ayan. October 24, 2025. Ayan, malapit na pong matapos ang buwan ng Oktubre. Amen. So please pray. Meron po akong pupuntahang conference next week, I think sa October 29. Ayan, dito po sa Quezon City. Ayan, so meron pong Bible conference po doon na in-invite po tayo. And then sa November 2 ay ang aking pong pagpunta naman sa Cebu. Okay, pakisama niyo po ako sa prayer ninyo mga beloved of God, pakisama niyo po sa prayer. Yan po yung request ko, magkaroon ako ng prosperous journey. Okay? Na makapag-preach po ng gospel sa lugar po ng Cebu, especially doon po sa Bogo City na marami pong naapektuhan ng lindol. Okay? Ma-share natin ang mabuting balita ng kaligtasan. Okay? Please pray mga kapatid. Pray lamang po ninyo ako. Salamat po. Amen, amen. So the will of God in this dispensation of grace. So sa atin pong introduction, okay, many today are confused about the will of God. No, marami ang nalilito. Okay, maraming confused patungkol sa kalooban ng Diyos. Some think it's about dreams, patungkol sa panaginip. Some think it's about voices, yung mga naririnig na boses, or visions, no, yung mga pangitain. Others seek signs and wonders to know God's direction. Yung iba naman ay naghahanap ng sign, mga palatandaan, o himala, yung mga nakamangha-mangha na bagay. So, yan po ang hinahanap nila, to know God's direction. Sabi nila, Lord, bigyan mo nga ako ng sign para malaman ko talaga na ito na yung nais mo. Ito na yung direction mo sa akin. Lalo na sa mga mag-aasawa, di ba? Yung mga binata at dalaga, maghahanap pa sila ng sign. Lord, siya na ba talaga? Please, bigyan mo ako ng sign. Magpadala ka ng lindol. Hindi po ganun mga kapatid. Amen? Okay. But in the dispensation of grace, sa panahong ito ng biyaya, dispensation. Pag sinabing dispensation, to dispense.
administration, to distribute. Oho. So yung word na dispensation sa King James Bible, no, na makita natin, no, ginamit ng King James Bible natin ang salitang dispensation. 4 na beses nag-appear. Okay, lumitaw na mention. Okay, lahat sa epistles ni Paul. Okay, ang word na dispensation, at especially yung dispensation of the grace of God sa Ephesians chapter 3 verse 2. Tama? So, dapat tayo ay nag-agree ngayong umaga na tayo ay nasa dispensation of grace. Hindi tayo nasa panahon ng batas ni Moises. Oho, sa panahon na ang operation ng Diyos ay by the law. Oho, obedience to the law. Amen. Maraming law na kailangang i-keep. Oho, at yun po mga kapatid ang binigay ng Diyos for the nation Israel. Pero hindi tayo sa panahon niyan mga kapatid. We are now in the dispensation of grace. Amen. Jesus Christ is the end of the law for righteousness. Si Kristo na ang naging katapusan ng batas. Nung siya po ang nagsabi, it is finished, He fulfilled the law doon sa cross, mga kapatid. No? Tinapos niya ang batas, mga kapatid. Kaya nag-umpisa ang bagong tipan sa kamatayan ni Kristo. Tama? Hebrews chapter 9, verse 15 hanggang 17. Tinapos na ang Old Testament. Kaya we are now saved by grace. We are now serving God by grace. Amen. We are now living under grace. Yan ang paulit-ulit na sinasabi ng banal na kasulatan, mga kapatid. Amen. God's will sa panahong ito ng grace, God's will is not revealed through mystical means. Tama. Hindi sa pamagitan ng mga mystical, mga yung bang may kapangyarihan na para bang yung sa panahon ni Moises na nagpakita ang Diyos sa burning bush, di ba? Hindi po ganun, mga kapatid. It's revealed through His written word. Nakasulat na ho sa salita ng Diyos. Dito na mismo sa Biblia ang kalooban ng Diyos. Gusto mong malaman ang kalooban ng Diyos sa buhay mo? Personal. Individual. Basahin mo ang salita ng Diyos, rightly divided. Naka-rightly divide. Tingnan mo yung kung kailan ka sa panahon ng Biblia. Sa past, sa present, sa future. Tingnan mo, i-divide mo sa tatlo, ang panahon. 'Di ba naka-divide sa tatlo? Merong past, merong present, merong future. Tama? Ang mga terms natin diyan na ginagamit sa Bible, yung in times past, but now, and then yung ikatlo, ages to come. Tama, mga kapatid? So, nasaang panahon ka? Sa present time, mga kapatid, sa present time, tayo'y nasa panahon ng grace. Amen. Kaya, yung mga kalooban ng Diyos, makikita sa Word of God, okay, sa mga sulat ni Apostle Paul, especially through the Pauline epistles. Amen. Which contain God's instructions for the body of Christ. Especially kapatid, minamahal kong kapatid kay Kristo, beloved of God. Ikaw ay member ng body of Christ. Parehas tayong member ng body of Christ. Amen. Dapat alamin natin yung instruction for the body of Christ. Hindi tayo Israel, tayo ay body of Christ. Amen? Amen, mga kapatid. Nandyan po si Sister Mardy. Sabi niya, yes, amen po. We are living by grace and saved and forgiven by God's grace. Amen, amen. Grace.
Sabi ni Missionary Jess, to all fellow student here, please be reminded that we are just sharing with love what the Bible teaches according to the scripture. Amen? This is not according to our opinion or personal knowledge. That's why there is always a scriptural proof. Grace then and now. Sought versus given. Grace means favor freely bestowed by God. But dispensationally, how that grace is manifested, sought, or received differs between God's dealings. Medyo mahaba ito, no? Pero maganda po, basahin po ninyo. Maganda po yan. Yung share po ni Missionary Jess. Yan po ang ating partner sa ating pong Bible study ngayong umaga. Dahil siya po'y nagbibigay ng mga karagdagan na information para sa ating learning, para ma-edify tayo. Amen? Edifying one another. Na may pag-ibig. Tama mga kapatid? Sharing with love. Tayo yung mga estudyante ng salita ng Panginoon. Amen? So dito mga kapatid, dapat alamin natin yung instruction na para sa body of Christ. Lahat naman ng scripture ay inspiration of God at kapakipakinabang for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Hindi natin dinidisregard mga kapatid ang ibang scriptures. Ngunit kapatid, kailangan mong malaman kung ano yung position mo kay Kristo. Ano ba ang tingin sa iyo ng Diyos? Ano ka ba? Saan kang group na bibilang? Ano ka ba? Israel o body of Christ? Hudyo ka ba? Gentile ka ba? O Church of God? So mga kapatid, dapat alamin natin kung saan tayo para hindi tayo nalilito. Okay, ayaw ng Diyos na nandun tayo sa kalituhan. Nais ng Diyos na lahat ng bagay ay nasa order. Amen? Nasa order po ang Diyos. That's why sa ating pag-aaral, sinisikap natin na mag-rightly divide, sundin ang salita ng Panginoon para wala tayo sa kalituhan. So while Israel's will of God was national, amen? National, physical, and prophetic. Yan po ang kalooban ng Diyos sa Israel. Sila po yung pinili ng Diyos na bansa, chosen nation, chosen people. Sila po ay separated people, peculiar people, special people, Sila po yung mga kapatid, binibigyan ng atensyon ng Diyos. Tama? Sa Old Testament, makita po ninyo, ang will of God ay national, physical, and prophetic. The will of God for us today is spiritual. Amen? Individual and dispensational. Tama mga kapatid? Understanding this difference para po makip tayo sa confusion, para hindi tayo mapunta sa kalituhan. Amen. Keeps us from confusion and helps us walk in the will of God that pleases Him today. Tama mga kapatid? Gusto nating ma-please ang Diyos. Amen. Gusto nating matuwa ang Diyos sa ating buhay. So makakatulong po mga kapatid yung ating pong pag-aaral sa umagang ito na maalis tayo sa confusion at lumakad tayo sa kalooban ng Diyos. Amen. Yan naman ang nais ng Diyos sa lahat ng tao, tama? Na lumakad siya sa kalooban ng Diyos. Lumakad tayo sa kalooban ng Diyos, mga kapatid. Amen. Ayan, meron pong dyan meron ng sagot kay Sir Abraham Joseph. Kung nanonood pa po kayo, pakibasa niyo po itong mga comment. Nasa comment section na po yung
mga sagot po. No, nandyan po yung mga comment ni Missionary Jess Letargo na sasagot po sa inyong tanong. Amen? So maganda rin po kasi yung tanong para hindi tayo nakukonfuse. Merong nagtatanong, merong nais mag-clarify. Amen? So kasi nais ng Diyos tayo ay nasa kaliwanagan. So number 1, dito tayo sa unang puntos, the will of God in this dispensation of grace. So individual po ang kalooban ng Diyos. Individual, spiritual, dispensational. Amen. So hindi lang biblical, kundi dispensational. Maganda po 'yon kasi maraming biblical pero hindi dispensational. Maraming denomination ngayon. Nasa Bible, ang kanilang katuruan nasa Bible. Kaya lang hindi tiningnan ang dispensation. Hindi nag-rightly divide, kaya bumagsak sa maling doktrina. Kaya hindi nila makita ang will of God sa panahon ng dispensation of grace. Tama? Kaya ngayon, ito po yung will of God sa panahon ng grasya. Number 1, the will of God is to be saved. Tama? The will of God is to be saved. Saan nakikita yan, mga kapatid? Dito po sa 1 Timothy chapter 2 verse 3. Okay? 1 Timothy chapter 2 verse 3. Ito po ang sabi ng sulat ni Apostle Paul kay Timothy. For this is good and acceptable in the sight of God, our Savior, who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. So nais ng Diyos sa lahat ng tao ay maligtas. Yung kaluluwa ng tao, maligtas. Amen. At mapunta sa kaalaman ng katotohanan. Yan po'y mabuti at katanggap-tanggap. Sa paningin ng Diyos na lahat ng tao ay maligtas. Kaya nga meron kaming gospel tract na ang title ay Sana All. Sana all maligtas. Kaya inaabot natin ang mga tao dahil ang kaligtasan available na 2,000 years ago pa. Ito'y grasya, ito'y regalo. Hindi natin kailangang paghirapan dahil ito'y libre. Walang bayad, mga kapatid. Grasya. So, yan po. Ang nais ng Diyos sa lahat ng tao ay maligtas. So, the will of God is to be saved. Ang tanong, are you saved? Ikaw ba'y ligtas na, mga kapatid? Dahil bago ka dapat maglingkod, bago ka maglingkod sa Diyos, dapat ligtas ka muna. Amen? Before God calls you to serve, He calls you to salvation. Tama, mga kapatid. Ang unang calling is to salvation. Pangalawa yung service. Mga kapatid, hindi pwedeng mauna kang mag-serve bago ka maligtas. Hindi po ganun, mga kapatid. Ang order, ligtas ka muna bago ka maglingkod. Amen. So, ang dinidesire ng Diyos sa lahat ng tao ay maligtas, mga kapatid, ang kaluluwa niya. At dapat alamin mo ang kaligtasan, ito'y sa pamagitan ng Ebanghelyo ni Kristo. Through the gospel. Amen. Sa pamagitan ng mabuting balita ng Panginoong Jesucristo. Sa Romans chapter 1 verse 16. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. So dahil yan po ay grace, by grace through faith. Sa pananampalataya mo lang matatanggap ang kaligtasan sa ginawa ni Jesus Christ. So God's deliverance through the gospel. Gusto mong ma-deliver ka? Doon sa lugar ng kapahamakan. Gusto mong hindi ka magpunta sa kahirapan, sa kapahamakan doon sa impyerno.
Nais ng Diyos maligtas tayo. Amen. God's delay in judgment. Ang sabi ng 2 Peter, not willing that any should perish. Imagine nyo po, kung ang Panginoon gusto niya nang i-judge ang tao, mga kapatid, pero dahil mahal niya pa ang mga tao, ayaw niya pang i-judge, kaya sige, dinidelay niya pa ang judgment, yung puot ng Diyos. Yung puot ng Diyos. Amen. So merong dyan. May tanong si Brother Roderick Katapang. Sabi niya, noon po ba time pass at ages to come, hindi niya gusto lahat maligtas? Ayan. Ngayon lang ako nakapakinig ng online